Ang kapangyarihan at pera ay mahalagang mga sangkap sa pamumuno, ngunit kung ito ay gagamitin sa pang-aabuso at panggigipit, ito ay mali at hindi makatahungan. Nakakalungkot isipin na ang mga ordinaryong mamamayan ay patuloy na naghihirap habang ang ilan sa mga nasa kapangyarihan ay gumagamit ng kanilang katungkulan para sa kanilang sariling interes. Ito ay nagdudulot ng pangamba at buot sa lipunan at nagpapababa sa tiwala ng mamayan sa kanilang mga pinuno. Sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi sapat ang disiplina at determinasyon upang makamit ang tunay na pagbabago. Marami ang nagiging kampante sa paghihintay ng tulong at ayuda mula sa gobyerno sa halip na pagsusumikap na magkaroon ng sariling kabuhayan at umangat sa buhay. Kailangan ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahayag sa prinsipyo ng integridad at paglilingkod sa bayan upang mabawasan ang korupsyon at mapanatili ang tunay na kaayusan sa lipunan. Walisan nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bawang balita sa tunay na boses ng masa. Si Boying Remulla na inaaratay na. Actually, matagal na siyang inaaratay. Alright? Matagal nang inaaratay si Remulla dahil sa kanyang sakit, di ba, na, Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Okay? So, yun yung kanyang iniindang sakit, mga palangga. Saan yun? So, yun ang iniinda niyang sakit, kaya siya ay lilisan na dyan sa kanyang pagiging secretary sa DOJ. So gusto man niyang manatili dahil syempre masarap ang mayroong power. Pera, power, ginagamit sa panggigipit. Okay? Kung nakita niyo yung kanyang latest picture, wala pa siyang video actually. Picture pa siya, wala pa siyang live. Okay? Nakita niyo latest picture niya, para na siyang isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Oh. Parang kulang na nga lang jabao. Kita niyo ba yan? Oh. Kulang na lang, Kulang na lang kandila eh. Anyway, mga palangga. So napag-alaman natin sa ating mga footing jahas, nauna na actually na nilipat itong si Margarita Gutierrez from DILG papunta sa DOJ Undersecretary kasi tao yan ni Abalos, si Margarita Gutierrez. So nauna na dahil ayon sa ating puting ahas, papalitan ni Abalos si Remulla. Okay? So kung kailan, hindi natin alam. Kasi nga gusto nila i-discredit tayo, kaya kumakapit pa si Boying, although kahit hirap na siya sa kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Alright? So yun yung mga kaeksenahan. Bakit ganyan? Alright. Okay. Tapos, ang mangyayari dyan mga palangga, from DILG, di ba, mapupunta si Abalos sa DOJ. Kasi sila pa rin yan eh. Dahil hawak nila yung mga notorious na mga ayon sa ating puting ahas, ang mga illegalities like sa Pogo, like sa pagtatanim ng mga kaso, di ba? In the past sila magkakasabwat, di ba? During kay Teves at kay Bantag. So sila yung magkakasabwat, nakikita nyo naman. So sila pa rin, nahawak pa rin nila yung pwesto na yan dahil kailangan hindi maibigay sa, well, even though kung kunyari man ay maglagay ng isang tao dyan na hindi si Abalos, it's the same thing, magiging asong julul pa rin yan ni Liza Ahas. So, di ba, nagkaroon ng balasahan dahil itong si Jonathan Tan na, naging tumpak din ang aking information sa inyo na siyang ipapalit doon kay Paulino sa SBMA. So, ngayon itong si Jonathan Tan nasa DILG na. Kasi in preparation yan, dahil bata yan ni Dark Choco. Dark Choco, Lagdameo, na nakabili ng 1 bilyon na bahay at may chinuchok-chak chenes na
ibang mga girlalo. So wala na tayong pakialam kung tutusin sa ibang girlalo na yan. But again, yung pakialam natin, yung mga ninanakaw nilang pera sa bayan. Then, also, Bersamin, will be out very soon. So, dinidelay din nila dahil, syempre, ayaw nilang magkatotoo yung mga sinasabi ni Maharlika dito. 'Di ba? Although yung kay Jonathan Tan, 'di ba, sa SBMA, totoo. Ang dami ng mga expose natin naging totoo. So, style ni Lisa Ahas Araneta Smugs yan, na delay. So, remember the Dodo Mandanas, yung kaalyado ni Pangulong Duterte? Okay, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, gagamitin lang siya ni Ahas. So, ayon sa ating puting ahas ay titanggap niya o tatanggapin pa lang niya dahil wala pa namang announcement yung pwesto ni Bersamin as Executive Secretary. So, papalitan siya papalit nga itong si Dodo Mandanas na ito. So, gusto ko lang ipauna sa inyo, okay? Para naman pag wala na si Bonji nga sabihin nyo, ay narinig namin yan kay Maharlika. So, dahil hindi na kinakaya, okay, hindi na kinakaya ni Boying ang kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Dahil karma yun eh. Alam mo yun? Sinisingil ka na ni kamatayan. Minsan ganun eh. So, hindi niya kinakaya, kaya rarampa na siya at higa-higa na lang siya at hihintay na lang niya ang kanyang pag-uusig sa kanya ng tadhana. Alright? So, yun yung aking bonus sa inyo na inuunahan natin ang mga eksena sa Malacanang dahil nga syempre meron tayong mga juting jahas. Okay, kahapon ay sinabi ko sa inyo at ipinakita ko actually yung text mismo ni Senator Amy Marcos na tinawag niyang traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan at traidor sa pamilya si Marcos Jr. o si Coting. Alright? So matindi po ang ngayon, ang eksena dahil nataranta si Lisa Ahas, Mugs, at si Kuting dahil lumabas nga, una natin pinalabas sa ating channel, yung statement ni Senator Amy. Although hindi pa siya nagsasalta orally, verbally, hindi pa siya nagsasalta about it. And I hope marinig natin, nataranta itong magpamilya at naloka din sila kung paano natin nalaman ang pamilya ni Martin Romualdez, yung kanyang tatay at yung uncle niya, 'di ba, si Kokoy at si Beho Romualdez na ever since traidor na pala yan sa pamilyang Edralin Marcos. 'Di ba? Traidor na yung dalawang yan at even the Marcos Sr. nga, sabi ko sa inyo kagabi, ay galit na galit yan. Kaya no wonder, kaya si Senator Amy ay binoboljak niya ngayon itong kanyang pinsan at sinasabi niya, talagang lakasan ng loob na siya ang nagbigay, nag-bribe, nagsuhol, ninakaw sa pera ng bayan. Graft yan, graft and corruption. Kinurap ang 20 million and more than that para ibayad dito sa People's Initiative dahil galigid sa inyong kaalaman, may basbas pala ng Ginayupak na Coting ng Norte at Lisa para manatili sila sa pwesto for additional 2 terms, di ba? Which is, babasa nyo naman sa text message. At dahil sa pangarap nilang manatili sa power. Dahil hindi na hindi na nakayanan ni Senator Amy yung ganitong ginagawa ng niyang kapatid dahil sabi nga niya, for so many years na binabato sa kanila yung tungkol sa kanilang panunungkulan kasi sa kanyang ama, so ito mas malala pa daw ang kanyang kapatid. So, tumpak, yung information naman na nakarating sa atin na gugurgurin siya, na pwede talaga siyang gurgurin. So kung may nagko-comment man dyan, palabas lang nila doon. Anyway, I don't think na boboljakin ni Senator Amy Marcos yung kanyang pinsan at magpapakalat siya ng text message na ganyan kung siya ay gagawa-gawa lang ng kwento or etchos-etchos lang. Kasi sensitive issue yun eh. And also, sure ba yan mga talks nila? Okay, yes. So ngayon mga palengga, syempre mababasa ito ng mga brusko, okay, ng mga men in uniform na kahit papaano siguro may natitira pang pagmamahal sa bayan. And I hope, ito na yung hudyat na magising mamulat sila. After all, na nagnangak-ngak ako dito, na sabi ko nga, wala naman akong
power, in terms of political and money, but we have social power here. Diba? We have to unleash our social power, sabi ko nga sa inyo, para mabit-bit na natin o malubog na natin sa kumunoy ang mga ginayupak na ito. So napag-alaman natin na talagang ayon sa ating putingas, si Senator Amy at ginagamitan na siya ngayon ng mga black ops sa utos ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. At kasama sa black ops na tirahin si Amy Marcos kasama ang Presidential Communications, kasama yung mga dugyot na yan. And also, ang team ni Tambaloslos kasama din si Rocky Calvo. Okay? Kung natatandaan ninyo, binanggit natin yan, may hawak akong ebidensya na yung si Rocky ay kasabwat ng Presidential Communications at iba pang mga dugyots na binabayaran sila sa pera ng bayan para atakihin una ako lang. Ano kasama si Amy Marcos. Ngayon, etong si Rocky Calvo, nandyan na siya ngayon kay Tambaloslos. Wala na siya sa Presidential Communications kasi nag-aaway sila sa pera ng bayan, hindi sila magkasundo sa bayaran. So, si Tambaloslos ngayon ang nagbabayad sa kanya para mabuhay si Rocky Calvo, para makalamon. Okay? Para makalamon ng mga dugyot, kailangan nilang ibenta ang kaluluwa nila kay Martin Romualdez at kay Lisa para makalamon ng butil ng bigas. Okay? Samantalang kayong mga OFW, kayong mga tindera sa palengke, kayo ay marangal na kumikita dahil sa kahit hirap na bili ng butil ng bigas, lumalaban kayo ng parehas. Pero etong mga tao sa gobyerno at ang mga dugyot, mga asong ulol, ay patuloy silang lumalamon gamit ang pera ninyo. Hindi sana kung okay na sana kung sweldo, pero ninanakaw nila sa inyo. Okay? So ngayon, tignan natin, sabi ni Raj, tatakbo kaya nag-iingay si Amy Marcos. You know what? Yes, hindi ko alam kung tatakbo siya pala. So, posible yan. But the point here, mga palangga, titignan ninyo, na sabi ko nga kahapon, hindi naman ganun kadali magsabi sa pinsan mo at sa kapatid mo na traidor na ganyan, tapos kukunin ng media, di ba? Yung mga sinabi mo, hindi ganun kadali. Kasi ako, to be honest with you, even before pa na nagsalta ako, kinukuyog ko na talaga yung mga taong kakilala ko na nakapaligid kay Senator Amy. Binoboljak ko sila behind the scene. Kailan magsasalta yan si Senator Amy? Pupuruan namin yan. So yung mga ganon. So ito na nga, nagsalta na nga ang lola mo, di sige. So titignan natin. And nakarating sa atin na ang sabi ni Senator Amy, natanong siya kahapon ba yon? Kung pupunta daw ba siya doon sa rally, ang sabi niya, hindi daw siya pupunta doon sa ginagagong, it's not bagong Pilipinas, kundi it's ginagagong Pilipinas nitong kanyang kapatid na ito. See that? So mga kababayan, ni isa, I don't know, I think politiko nag-ulat, pero hindi nakita nyo ba sa mga mainstream media na inulat nila sa inyo na kaya yung ine-expect ng dapat yan kick-out rally na eh. Yung ginagagong Pilipinas rally or kick-off rally nila, mga kababayan, hindi inuulat ng mainstream media, okay, na pinwersa. Okay? Cyril Siao, thank you. So, pinipwersa ang mga ahensya, okay? Ang bawat ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, katulad ng una kong inulat sa inyo, PNP, PTV4, okay, dito, tulad dito, I think nabasa ko na sa inyo, the People's Television Network Inc. will be supporting the Bagong Pilipinas official campaign kick-off rally, okay? At Carino Grandstand. In this regard, all division heads are advised to submit a list of names of a maximum of 10 representatives to the personnel section not later than January 26. Food and transportation will be provided back and forth to PTNI and anticipation of the traffic jams. Buses going to the kick-off rally will leave at 12 noon. Furthermore, for easy identification, all representatives are requested to wear a blue PTV uniform and blue shirt. So nakita nyo to, provided buses. Di ba? Sinabi ko na to sa inyo, pagkain at babayaran pa sila. Actually, yung babayaran sila yung araw na yun, pagpunta doon. So another
Another memo, okay, this is from Office of the Agriculture. Okay, sabi dito, January 18, attendance to the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. This refers to the conduct of the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, which will be held, okay, at the Quirino Grandstand. In view thereof, you are hereby directed to send 100 participants, permanent and nabasa ko na. But anyway, mga palangga, may binalita ba ng ABS to? Binalita ba ng GMA7? Binalita ba ng News 5 ito? Na this is not freely na umattend ka sa kick-off rally. Kung di forced, you are forced. If you are from PTV4, from wherever, na ahensya ng gobyerno, ang ibig sabihin nito, pinipuwersa kang pumunta sa rally na iyon. So, pinanood natin yung explanation nitong kung ano daw ba itong rally na ito. Okay? Ang sabi dito ng director ng PCSO na si Chris Villonco, na syempre nakikinabang din, ang kapal ng mukha. Diba? Pinagluloko ang Pilipino, pero bawat hibla, bawat pakulay niya ng buhok, o bawat gupit niyang buhok ay galing sa kaba ng bayan. Ganito po kakapal, kabalahura, kawalang hiya, ang mga kupal na mga jutang genemes na tao sa PCSO at the rest ng ahensya ng gobyerno na kumakamal ng pera galing sa taong bayan. Ang sabi niya ng Presidential Communications Office, it's going to be a fun day. Yes, for them. Kasi you'll never know, at the back of that kick-off rally ay may pulburong isi-serve kay Kuting sa backstage. Kaya it's gonna be a fun day talaga. Ngayon, mga palangga, ang purpose daw, ayon sa Malacanang, ayon dito sa mga hitad na ito daw ay parang information, para maging informative sa taong bayan and para ma-celebrate ang bagong Pilipinas. Informative. Pwede naman maging informative kayo. Di ba may budget na kayo dun sa PCSO? I think that was 19 million, kung di ako nagkakamali, last year, na nagkaroon kayo ng, was that meeting sa Manila Hotel? Basta somewhere, 5-star hotel, para i-educate ninyo ang taong bayan. You already spend, may budget ang PCO ng 19 million dyan sa buwaka ng inang information drive na yan. Diba? Sabi nyo nga dyan, para alarma ang Pilipino, para hindi ma-detect ang pagbasa kung fake news ba o hindi. Pero kayo ang promotor at ginagastosan nyo pa ng pera ng bayan to celebrate Bagong Pilipinas. Kayo lang ang nagse-celebrate ng Bagong Pilipinas kasi ginagago nyo ang Pilipinas. Ang mga taong bayan ay hirap na hirap. Pero kayo, nag-enjoy kayo, don't care. Spending millions of money, wala kayong pakialam, pinupwersa nyo ang mga empleyado, kitang-kita naman dito sa mga internal memo. So this is not about celebration ng Bagong Pilipinas. Kasi walang Bagong Pilipinas, bulok, okay, lubog na Pilipinas ang ginagawa dahil sa pakikipagsabwatan nga ni Kuting sa smuggler, dahil sila mismo ang ninegosyo sa smuggling, sila mismo ang nananalo sa loto, sila mismo ang mga nagpapatayo ng bahay. Okay? Instead of build projects from the past administration, ang nangyayari ay build sila. Bawat bahay nila ngayon ay galing sa kaba ng bayan. So this is not a celebration for the Filipino people, Chris Villonco, na bawat panghugas mo sa kipay mo ay galing sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak nyo, kung ano man ang nilalaklak nyo, galing sa pera ng bayan. Mga jutang gininan yung lahat. Hindi pa kayo kunin ni kamatayan. Okay. Ngayon, sabi nila pala nga, hindi lang daw ito, hindi lang ang serbisyo, hindi lang ang gobyerno, 'di ba? Ang dapat maging part nito, ang magkaroon ng sabi niya, hindi lang ang gobyerno dapat ang magkaroon ng Pilipinas, ngunit lahat ng Pilipino. What the heck? Anong hindi lang dapat ang gobyerno? Ano yung bagong Pilipinas sa amin? Sa aming mga mamamayang Pilipino, OFW o mga tao na nandiyan sa Pilipinas, ano ang bagong Pilipinas sa amin? The bagong Pilipinas that we have is the pulboronic Pilipinas, the smuggling Philippines, di ba?
rampant ang mga pulburon, rampant ang kahirapan, rampant ang pagnanakaw ninyo, rampant ang bribery, rampant ang panggigipit. Ito ang bagong Pilipinas sa makabagong panahon na dinulot nyo sa amin, mga hinayupak kayo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas. Okay? Ngayon, mga palangga. So, ang sabi niya, hindi lang ang gobyerno ang magkaroon ng bagong Pilipinas. Buti sinabi ninyo na kayo ay may bagong Pilipinas. Look at the greetings of Lisa Marcos, buwaka ng inang putot mudlo. Okay? Butlog. Kay Melangka Robles. Doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. That's 800,000 views now on TikTok palangga. So ngayon, oh, by the way, follow niyo ako sa Snapchat. I have Snapchat. Binuhay ko. That was 48 years ago na yung Snapchat ko. Maharlika Network. Okay? Just go there. Hanapin niyo yung alindog ko. Doon ko ipopost yung mga nude pictures ko, ha? Charing. Okay. Ngayon, mga palangga. So, ngayon, itong sinasabi nila na hindi lang, we're talking about the kick-off rally, na ito daw para sa atin. Putangin na nyo lahat, dyan sa gobyerno ni Kuting, magbabayad kayo ng bus, aantalain nyo yung trapiko. Family day yan, Sunday yan, jutang ginemes kayo. Pera ng bayan, sabi ko nga, kung yung pera ng bayan na yan, milyon-milyon, na pondo nyo sa mga tao, di ba? Sa livelihood programs, sa kung ano-ano mga proyekto para makaahon ng Pilipinas. Hindi. Gagamitin nga ito, ulit-ulitin ko sa inyo, pinlano na ito ni Kuting dahil bagsak ang kanyang trust rating, sukang-suka na ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, dahil yung mga supporters niya. Mga supporters sa dati. Ako lang, di ba, una, nagdadakdak tayo dito. Then now, okay, look at sa Japan, sa Hong Kong, all over the world. Yung mga nakakausap ko dati nung kami nagkakampaign, gising na silang lahat. Dahil nakikita ni Lisa Ahas Aranta Marcos at ni Kuting na bagsak na sila sa taong bayan. Kaya finorce nila forcibly, not freely, to attend that rally, kick-off. Kaya nga dapat kick-out rally na yan eh. Dapat i-kick out nyo na ng bonggang-bongga. Huwag nyo nang pabalikin sa Monday yan sa Malacanang. Itodo nyo na. Diba? Hilain nyo na pa, balik sa Kumunoy. Okay, ngayon, mga palagap. So, ginagastos nila at sinasabi nila ng gobyerno ni Kuting na hindi daw nila magagawa ito kung walang participation, okay, ng taong bayan dahil ito daw ay para sa welfare and rights. Tanginan nyo, welfare of the Filipino people. Look at the PCSO. Ang mga tao umaasa na mananalo, pero anong ginawa? Narinig nyo naman yung hearing doon na niluto na. Okay? Welfare ba yan ng tao na imbis ang manalo ay totoo, pero ang nananalo sila-sila? At yan, kinat o in-stop ni Coco Pimentel at ni Raffy Tulfo ang investigation dahil nga ayon sa ating puting ahas, nagkabayaran na ng bilyong piso, more than that, para kay Tulfo. Imagine ninyo, at that second hearing, a few days ago, ano ang sabi? The hearing is not about para may mabilanggo sila o may mahuli sila, kundi para i-improve ang practice din sa PCS. So, jutang ginin na itong dalawang si Tulfo at saka si Kiko Pimentel. Okay? I-improve, nakita ng harap-harapan, ang ingay-ingay ng mga buwaka ng GNMS na, edited yung picture at inamin namin mismo ni Robles at sabi niya, ni Tulfo, iimbestagahan niya lahat ng power niya, forensic, eclabush, gagawin niya. Ano nangyari? Nagbago ang lahat. So tama talaga ang ating puting ahas na nagkaroon ng backdoor negotiation at pinatigil na sila ni Lisa Smugs at ni Mel Robles. Kaya ang buwaka ng ina kayo, Tulfo at Pimentel, kayo yung mga taksil, traidor sa bayan. Nakita nyo nang ninanakaw ni Luray-Luray na ang kabanang bayan, ang PCSO na supposedly para sa mga may sakit, para sa nangangailangan, but you don't care. Ang sabi nyo, para ma-improve ang practice, paimbestigahan, diba? Di naggaguhan lang, ginagago nyo lang ang Pilipinas, ginagago nyo lang yung Pilipino, harap-harapan na, pwede na kayong
makipagtulungan sa Pilipino para kasuhan yan, well, magkakasabot kasi putang ina nila di ba? Ombudsman, pasuhan ng graft and corruption, i-drug si Ahas, pag dinrug si Lisa dyan, si Lisa lahat ang pinuno ng pangbubudol, pati sa kay Amy, di ba? Si Lisa lahat ang pinuno ng pambubudol, yung buwaka ng inang babaeng yan, na yung mukha niya, mga palangga, mukhang luray-luray na. Kahit sabi ko, kahit paliguan niya yung pera niya, ay ipaligo niya yung pera ng bayan, mukha pa rin siyang sabog na palaka. Okay? Yan, nakita niyo naman, wala lang ang wala siya ngayon wala ngayon. Pero actually, nandiyan siya. Asan siya? Wag na daw. Okay, ngayon. So sinasabi nila, you go back dito sa kick-off rally na to, welfare and the rights of the Filipino people. Rights, you talk about rights, yung rights si General Macanas to express, para magsalita. Anong ginawa ni Lisa Ahas Aranta Marcos? Inutusan ng aso niyang si Ana Corda, Chief PNP, para kasuhan si General Macanas na dating militar at general nga, nagserbisyo sa bayan. Saan ang constitutional rights ni General Macanas to express, di ba? His feelings, yung kanyang malayang pananalita, malayang pamamahayag. At ngayon ay inyong kasuhan at sindakin. You talk about welfare and rights of the Filipino people. Bullshit kayong lahat, mga jutang ginimis ninyo. Tapos doon daw pag-uusapan at doon ay para what? Ng mga tao para daw magkaroon ng dissenting trabaho. Yes! Dissenting trabaho. Yeah, maraming dissenting trabaho sa Pilipinas. Katulad ninyo, di ba? Smuggling, dissenting trabaho, kasabwat si Kuting at si Lisa. Dahil hanggang ngayon, si Michael Ma ay wala pa rin. Ano pa nga ma-expect mo? Ginawa nga, inappoint pa nga ng special envoy to China. Yan ang dissenting trabaho ninyo, mga hinayupa kayo. Kaya ngayon, dyan sa Pilipinas, kapag totoong malinis ang inyong intensyon sa bayan mo, hindi ka magwawagi. Kasi dapat ang intensyon mo, yung business mo is smuggling, sindikato, pulboronic, pagnanakaw. Kasi pag yan ang negosyo mo, absuelto ka. Katulad ni Lisa, di ba? If you can deliver money to Lisa Ahas Araneta Marcos, absuelto ka, puprotektahan ka niya. Katulad yan si Arjen Nieto, si Taning, tignan mo, vlogger na sipunin, na uhugin, di ba? Nakita niyo yan, nagngingikil, nang-i-scam ng tao, paaral ni Lisa sa London. So kapag marunong ka, mag-kiss-sakipay ni Lisa Smugs at mag-deliver ka ng pera, then pwede kang mag-aral sa London katulad ni Arjen Nieto. Yan ay patotoo. Yan ay isa sa mga nakikinabang sa loto. Yan, kailangan sindikato kayo sa Pilipinas para magwagi kayo. Katulad ni Acorda, dapat makipagsabuatan ka sa mga Chinese na sindikato para absuelto kayo at papalakpakan pa kayo ni Lisa Smugs. Itong kick-off rally na ito palangga, pangbangga to lahat sa mga expose natin, tandaan ninyo. This is about tungkol sa atin lahat. Dahil nakikita nila na ang social media ay bagsak na sila. Kahit pumunta kayo sa social media account nila, tignan mo si Kuting pag nagbablog, marami pa nagbablog, pag nagsasalita, marami pa ang live viewers natin. Ibig sabihin, yan ay pamantayan na sukang-suka na yung taong bayan. Tignan nyo mainstream media dyan. Millions of followers. Pero tignan mo mga views nila kasi alam ng taong bayan. The new media is the social media. And the social power na sinasabi ko na meron tayo, yun lang. So we're not gonna stop here, darling. Hindi tayo titigil. Kahit napatungan pa nila 10 million, 20 million ang ulo ko. Kasi gusto nila akong gurgurin And I hope ito si Senator Amy, di ba? Dahil nga, sabi ko nga, itong mga nakarating na informasyon na gusto siyang gurgurin, itodo mo na yan, Senator Amy. If you are really for the people. Ito mga palangga ko, ayan Princess Maui, thank you. Ayan. Follow mo nga si Princess Maui Palangga. Love ko yan, si Palangga. Ayan. Ayan, katuwang natin yan sa mga balita. Ayan. So ngayon, mga kababayan, Senator Amy, may communication naman tayo Todo mo na to. Kasi, actually, di ba sabi ko sa inyo doon, I think last week nasabi ko, I think may mga magagandang mangyayari about